Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang topic po natin ay ang iisa lamang po ang iglesia, iisa lamang po ang katawan, iisa lang ang espiritu. Iisa lang din ang tinapay natin. Ang tinapay po kasi natin, aral yun yung ebanghelyo. Isa lang po ang tinapay din natin. At ang kaligtasan po para sa lahat. Yan po ang topic natin, ang kaligtasan para sa lahat. Isa lang ang iglesia. Isa lang din ang tinapay. Kasi po ang ibig sabihin po ng tinapay, aral po yun. Aral po ng Panginoong Hesus yun. Hindi po yung literal na tinapay gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakaalam ng mga aral ng Diyos. Nililiteral nila yung tinapay. Aral po yun. Wala pong kabuluhan kasi pagka po yung kakain po kayo ng tinapay na literal, hindi po kayo maliligtas doon. Kailangan kakainin po natin tinapay yung spiritual. Yun po yung aral ng Panginoong Hesus, yung katawan niya. Sinimbolismo lang po sa katawan. Saka po yung saro, aral din po yun, lalagyanan ng aral. Yung iba naman ng mga hindi naman sinugo, nagpapanggap na sugo, nililiteral nila yung tinapay at saka saro. Mali po yun. Spiritual po yung saro. Ang saro po lalagyanan po ng aral. Hindi po kayo dapat nagliliteral sa gawain ng Panginoong Hesus. Dahil dapat po ang kainin natin yung pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Hindi po yung yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Wala na pong literal sa gawain ng Panginoong Hesus. Hindi na po tayo pwedeng magandog ng mga tupa, kambing, gaya ng ginagawa ng mga unang mga Kristiyano nung nila Moises. Wala na pong ganun ngayon. Ang sa Panginoong Hesus, pag-aaral na lang po yan. Mag-aaral tayo ng mga salita. Tapos magpapasalamat tayo, magpupuri. Ganun lang po ang gawain sa Panginoon. Hindi na po yung literal na pagkain. Isa lang po ang iglesia, isa lang ang katawan. Ang iglesia pong tunay yung nasa langit. Dito po sa atin sa sanlibutan, kalintulad lang po yun ng tunay yung nasa Jerusalem. Isa lang po ang iglesia yung nasa Jerusalem. Pero lahat po ng magbabango na iglesia, kasangkap ng katawan ng Panginoong Hesus yun kung sumusunod po sa aral. Ganun po yun. Kasi po ang tinapay po natin, isa lang po. Ibig sabihin po kasi ng saro at tinapay, aral po yun. Isa lang po yung aral natin. Kaya po tayo lahat babahagi ron, sasangkap lang sa tunay na iglesia. Kasi isa lang po yung aral natin, isa lang po yung saro. Ganun po, isa lang po ang iglesia, isa lang ang katawan. Isa lang ang espiritu. Yung sinasabi ng iba, sila daw yung tunay, mali po yun. Isa lang po ang tunay na iglesia, yung nasa langit. Yung nasa Jerusalem, tunay yun, pero kalintulad lamang po yun ng tunay, sabi po ng banal na kasulatan. Ang aral po natin, isa lang. Kaya tayo mga hintil, babahagi lang sa aral ng Panginoong Hesus. Babahagi lang tayo sa tinapay. Ang ebanghelyo kasi, tinapay yun. Sinimbolismo sa tinapay, yung aral. Yung aral natin, isa lang yan eh. Parang kumbaga, pagka-doktor na kurso, ano po yun? Isa lang po yung aral natin. Kahit na ilang generation pa po ang dumating na lahi, yun din po yung pag-aaralan na ebanghelyo. Isa lamang po yung tinapay eh. Paghahati-hatian na po yun sa lahat ng salit-saling lahi. Ganun po. Kaya tayong mga hintil, babahagi lang. Hindi sabihin nila sila ang tunay na iglesia, sila ang tunay, sila ang totoo, sila ang tinubos, walang kaligtasan sa nasa labas. Mali pong aral yun. Yung sabihin mo, ikaw yung tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia nasa langit. Kaya nga tayo nananalangin sa Ama,
sa Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Yung tunay na iglesia, yung nasa langit. Yung dito, kalintulad lamang po yun ang tunay. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus, ibibigay ko sa iyo ang kusi ng kaharian ng langit. O, sabi kay Pedro. Kaya ang tunay na iglesia, ano po yun? Spiritual po yun, hindi po yun sa langit po yun. Hindi po yun Ang tunay na iglesia, nasa langit, hindi po nandito. Kaya ang tunay na iglesyang nasa sanlibutan, yung merong susi ng kaharian ng langit. Ang susi po ng kaharian ng langit kasi yung karunungan, yung kaalaman ng ebanghelyo. Yun po yung tinapay na kakainin natin. Isa lang tinapay. Kaya tayong mga hintil sasangkap lang sa isang katawan. Isa lang ang katawan, isa lang ang espiritu eh. Ibig sabihin, aral po yun. Ganun po yun. Ang kaligtasan po, para sa lahat po yun. Hindi ibig sabihin, kami lang ang tinubos, walang kaligtasan na sa labas. Ganun yung mga sinasabi ng iba. Hindi po. Ang sasampalataya sa Panginoong Yesus, kakain ng tinapay, pwede pong maligtas yun. Ganun po. Lahat po pwedeng maligtas. Kaya nga yung pagkain para sa lahat Pagka hindi ka kumain, uminom, mamamatay ka, sabi ng banal na kasulatan. Yung tinapay para sa lahat yun Yung binigay ng Diyos, ng Ama. Hindi yung sila lang ang maliligtas. Sila lang ba may karapatang kumain? Maling aral po yun Yung sabihin mo, kayo lang maliligtas, kami lang maliligtas. Ginamit niyo yung pangalan ng Diyos tapos kayo na maliligtas. Mali pong aral po yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ganun po. Lahat po tayo pwedeng kumain ng pagkain espiritual para po maligtas. Ayan po ang sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po rito sa inyo sa John 3:16. Kasi yung tinapay, isa lang yung tinapay natin na kakainin. Sabi, aral yun. Lahat tayo tatanggap ng aral. Kahit na ilang generation pa po dumating sa mundo, sa buong sanlibutan, isa lang yung aral natin. Isa lang yung ating tinapay, isa lang yung ating saro. Ganun po yun. Parang ganito, marami mang doktor sa buong mundo, iba-iba man sila ng pangalan ng bansa at university, pagdating nila sa Pilipinas, doktor pa rin sila. Ganun po yung aral ng Ebanghelyo. Isa lang po aral nito Nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Sa isang aral. Ganun po, magkakaisa tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Ganun po, hindi yung sabihin nila, tinatawag ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw yung tinubos, mali pong aral yun. Ang tinubos, yung nananatili po sa aral, yun ang tinubos ng Panginoong Hesus ng kanyang dugo. Hindi yung sabihin nila, tinatawag sila sa pangalan ng Diyos, sila na yung tinubos, mali pong aral yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ganun po yun. Yun yung mga tinubos, yung mga sunusunod na sa kanyang kalooban. Hindi yung tinawag ka sa pangalan ng Diyos, ikaw na yung tinubos, mali pong aral yun. Nagpapanggap sila na sila yung tunay na iglesia, mali-mali ang aral. Mali po yun. Tapos, ang Hesus mo tao, bawal, mali pong aral yun, antichrist po yun. Ito pong sabi ng Diyos, kasi yung kaligtasan po, para sa lahat po yun. Kung sino man kumain ng tinapay na ito, wag mamatay, sabi ng Panginoong Hesus. Dito po sa John 3:16 po, Kapitulo 3, ang kabanatay 16. Sapagkat ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa sanlibutan binigay yung anak Kaya lahat po
may karapatan maligtas. Lahat pwede. Hindi yung sabihin nyo, kami tinubos, kami lang may kaligtasan, maling aral po yun. Ang kaligtasan po para sa lahat sa sanlibutan, sabi ng banal na kasulatan. Sabi po rito sa Timoteo. Ito po sa Timoteo 2, sa unang Timoteo 2:3-4. Ang kaligtasan po para sa lahat kasi yung tinapay, lahat pwedeng kumain. Ang tinapay po kasi yung aral po yun. Hindi po yung literal na ginagawa ninyo. Wala pong kabuluhan yung kumakain kayo ng tinapay. Hindi nga magtataguyod sa atin ng pagkain na literal Hindi tayo mabuti, hindi tayo masama kung tayo magsikain, sabi ng banal na kasulatan. Kundi ang pagtupad sa utos ng Diyos, yun po yung tinapay na kakainin natin. Yung aral po yun, ibig sabihin. Hindi po yung literal na tinapay. Bulaan yung nagliliteral na tinapay, kakain ka ng ostya, kakain ka ng literal na ginawa sa bakery. Hindi po yun. Pagkain napapanis yung ganun, sabi sa banal na kasulatan. Sabi ng Panginoong Yesus kayo magsigawa, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal, sa buhay na walang hanggan. Yun po yung kakainin natin, hindi yung niliteral nyo yung tinapay, maling aral po yun. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa unang Timoteo 2:3-4. Ang kaligtasan po kasi para sa lahat yan Kasi may nagsasabi po na sila daw ang tunay na iglesia, sila ang tinubos, mali-mali naman yung aral, ibanghelyo ng kanilang leader ang pinag-aaralan, hindi ibanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang kaligtasan po para sa lahat po yan. Hindi yung sabihin nila, kami ang tinubos, tinawag kami sa pangalan, mali po yung tinatawag sa pangalan ng Diyos, tinubos ka, mali pong aral yun. Ang kaligtasan po para sa lahat po yan, dahil pinigay ng Diyos ang kanyang ng Ama yung Panginoong Yesus para sa lahat yun, hindi para sa kayo lang. Mali po yun. Ito po sabi sa unang Timoteo 2:3-4. Unang Timoteo, Kabanata 2, ang talata ay 3-4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Lahat ng tao, sabi rito, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Yun. Para sa ang kaligtasan po para sa lahat. Pag kumain ka ng tinapay. Ang tinapay po, aral po yun. Huwag nyo pong liliteralin. Mali po yung nagliliteral na kumakain kayo ng banal na punan, literal o ostya. Mali po yun. Dahil sabi ng Panginoong Yesus, kayo magsigawa, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Yun po yung aral po yun. Hindi po yung literal. Sabi ng Panginoong Yesus dito, to sa may 1:6, Kapitulo 6, ang Kabanata 27. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Gagawa po tayo sa pagkain hindi napapanis. Yun po yung aral po, yung pagkain hindi napapanis. Aral po yun, yung salita ng Diyos po yun. Yun po yung ikakainin natin. Hindi po literal yun. Pag kumain kayo ng tinapay na literal, mali po yun. Kasi nga, sabi rito sa banal na kasulatan, hindi magtataguyod sa atin ang pagkain. Hindi tayo mabuti, hindi tayo masama. Kung tayo magsikain, sabi sa banal na kasulatan. Kaya mali po yung kumakain ng tinapay na literal. Ito, basahin ko sa inyo, yung literal na pagkain, hindi po magtataguyod sa atin yan, hindi po tayo maliligtas dun. Ang kakainin po natin, spiritual na pagkain. Ibig sabihin nun, aral po yun. Ito po sa unang Korinto 8:8.
Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Ni hindi tayo masama kung tayo di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo magsikain. O yun, hindi magtataguyod po sa atin yung pagkain, sabi sa banal na kasulatan, yung literal Kaya ang kakainin po nating lahat na Kristiyano, yung sumasampalataya sa Diyos, yung tinapay na bumbang galing sa langit. Ibig sabihin po ng aral po yun, hindi po yung literal. Mali, bulaan yung mga nagliliteral na yan dahil ang pagkain kapwa iwawasak ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan Ito, basahin ko po sa inyo dito sa unang Korinto 6:13, ang kabanatay 13. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain, ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapwat, ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. Kaya nga yung pagkain, yung literal na pagkain, sabi sa banal na kasulatan, tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daanan ng dumi. Hindi dapat kayo magliteral. Spiritual po ang kakainin natin. Kayo magsigawa, hindi sa pagkain na papanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ganun po yun. Ang kaligtasan para sa lahat yan. Yan pong topic natin ang kaligtasan para sa lahat, at saka yung iglesia para sa lahat lang yan. Babahagi lang po tayo doon sa tunay na iglesyang nasa langit, sa Jerusalem. Kasi nga, ang nasa Jerusalem, hindi pa yung tunay na iglesia. Kaya lintulad lang po yun ng tunay, sabi sa banal na kasulatan. Ang tunay na iglesia nasa langit. Kaya nga ating pagkamamayan ay nasa langit Kaya nga tayo dumadalangin sa Ama namin nasa langit nga, nasa bay ng pangalan mo. Ganun po. Nasa langit po ang tunay na iglesia. Basta po yung leader, andun po yung susi ng kaharian ng langit o susi ng karunungan. Ganun po yun. Ito po, yung kaligtasan na para sa lahat po yun At saka tayong lahat, babahagi lang tayo sa tunay na iglesia. Makakabahagi po tayong lahat kung sumusunod po tayo sa utos. Sa lahat po yun ng mga bansa, sa lahat ng dako, sabi ng banal na kasulatan. Hindi po yung sabihin nila, kami ang tinubos, kami ang maliligtas, mali pong aral yun. Ang kaligtasan po para sa lahat, dahil yung tinapay para sa lahat. Sino mang kumain, sabi ng banal na kasulatan, ay huwag mamatay, sabi ng Panginoong Yesus. Ito po, basahin ko po sa inyo rito na ang kaligtasan ay para sa lahat sabi sa banal na kasulatan. Una, binasa ko na sa inyo sa unang Timoteo 2:3-4, di ba? Ito, meron pa po tayong mababasa rito. Ang kaligtasan para sa lahat. Ganito po. Sa Lucas 2, nung hinandog yung Panginoong Yesus ni Zacarias dito po sa 2:28-30. Ito, 27 hanggang 31 na. Ito po sa Lucas 2:27-31. Nung hinandog yung Panginoong Yesus ni Zacarias, at siya'y napasa templo sa espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus na kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayon papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas." Ang iyong pagliligtas, sabi rito na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Kita nyo nga yan, ang kaligtasan para sa lahat Kaya yung sabi nila, kami ang tinubos, kami ang tunay na iglesia, mali pong aral po yun. Sila lang ang maliligtas, sabi nila. Ginamit nila yung pangalan ng Diyos, mali naman ang paggamit. Sabi rito, sabi sa 31:22 sa Lucas 2:31, na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao.
O sa lahat ng mga tao, sabi rito, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. O yun o, kaligtasan po, para sa lahat po yan. Hindi po yung sabihin nila sila yung maliligtas, mali pong aral yun. Ang maliligtas yung nananatili ka sa aral ng Panginoong Yesus, sumusunod ka sa kanyang kalooban. Ang tinubos talaga ng Panginoong Yesus yung sumusunod na sa kanyang mga utos. Ayun po yung talagang tinubos. Sabi nga kung mananatili kayo sa aking salita, tunay nga kayong aking mga alagad, sabi ng Panginoong Yesus. Yun po yung mga tinubos, sabi rito sa 8 ng 1. Kapitulo 8, ang kabanata ay 31-32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. O yun yung mga tinubos, yung nagsisipanatili sa kanyang mga salita. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ng papalaya sa inyo. Yun po yung tinubos, yung nagsisipanatili salita sa salita sa kautusan ng Panginoong Yesus. Hindi po yung tinawag kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus kayo na yung tinubos, mali po yun. Ang tinubos yung nananatili sa kanyang aral, sa kanyang salita. Tinawag yung templo nyo, kayo na yung tinubos. Tinawag kayo sa pangalan ng Diyos, kayo na yung tinubos, mali po yun. Ang tinubos yung nananatili sa aral, sumusunod. Binigay niya yung kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Yung mga kaibigan niya, yung sumusunod sa kanyang utos. Ito paliliwanag po sa inyong mabuti to. Yung mga tinubos, yung nananatili na sa aral sabi ng Panginoong Yesus dito. Ito po sa may 1:15-17. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, yun, yung salita, yung aral po yun, nananatili Yun yung mga tinubos ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Yun po, yung mga tinubos, yung nagsisipanatili sa salita, sa aral. Doon niya binigay yung kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan na sumusunod sa utos. Ito po, basahin ko po rito sa 15, patuloy ko po rito sa 15. Patuloy ko po rito sa 15, 12, 13, 14. Ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Doon niya binigay yung buhay niya sa kanyang mga kaibigan na sumusunod sa utos Yun po yung tinubos. Hindi yung porket tinatawag ka sa pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw na yung tinubos. O tinawag ka sa pangalan ng Diyos, ikaw na yung tinubos. Mali yun. Maling aral po yun. Ang tinubos po rito, yung binigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan na sumusunod sa utos. So, basahin ko po uli sa inyo. Ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Yun, yung mga sumusunod sa utos, yun po yung tunay na tinubos. Yung nagsisilakad na sa utos, sa liwanag, hindi yung tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, ikaw na yung tinubos. Tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, tapos lumalakad ka sa kadiliman, hindi po yung tinubos. Kailangan nandoon kayo sa liwanag. Yun po yung tunay na tinubos na mga tao sa iglesia. Ang iglesia po rito sa Pilipinas, halos iglesia ng kadiliman, mali-mali ang aral Nagdagdag bawas utos sa utos ng Panginoong Yesus, dagdag bawas, ganun. Tas mali pong aral yun sabihin mo ikaw yung tinubos. Ang tinubos yung talagang yung sumusunod na sa utos ng Panginoong Yesus. Kasi nga yung tinapay, yung pagkain para sa lahat yun
Yung tinapay, yung ebanghelyo yon, yung aral po yun. Yun po yung kakainin natin, hindi po yung dapat kayo magliteral na pagkain. Mali po yung nagliliteral na pagkain eh. Ito sabi ng Panginoong Yesus, oh, kung uunawain niyo itong salitang ito, para sa sanlibutan eh, oh. Kaya lahat may karapatan pong maligtas basta kumain ng tinapay. Yung sabihin, yung sumusunod kayo sa utos. Ito, basahin ko po rito sa inyo sa 1, sa 50, patuloy. Ito ang tinapay na bubang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Oh, yun oh. Ang lahat ng tao may karapatang kumain. Hindi lang kayo, sabihin nyo, kami yung tinubos, kami yung maliligtas. Mali yun. Ipiniliwanag ko sa inyo yung tunay na tinubos, yung sumusunod sa utos, yung nagsisipanatili. Yun po yung tunay na tinubos talaga ng Panginoong Yesus sa mga kasalanan. Hindi na bumabalik sa kasalanan. Kasi pag bumalik ka sa kasalanan, ikaw ay aso't baboy na, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po yung mga tinubos, yung nananatili na sa aral ng Panginoong Yesus, sumusunod na. Sabi nga, ang magtitiis hanggang sa wakas, yung maliligtas. O yun po, yung pagkain kasi para sa lahat to eh. Pagka hindi ka kumain ng literal na pagkain, mamatay ka. Pagka yung hindi ka uminom, mamatay ka, sabi ng banal na kasulatan. Eh yung pagkain spiritual, para sa lahat din to. Hindi yung sabihin nyo, kami lang maliligtas. Lahat ng tao may karapatang maligtas, gaya ng binasa ko sa inyo sa Timoteo at saka Lucas. O ganun po yun. Ito, basahin ko po, patuloy ko po ah. Ako ang tinapay ng na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibinibigay ay aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. O tanyo nga, sa ikabubuhay ng sanlibutan, sabi ng Panginoong Yesus. Tapos sabihin nyo, tinawag kayo sa pangalan ng Diyos, kayo na yung tinubos. Mali naman mga aral nyo. Sabi rito, sa ikabubuhay ng sanlibutan. Hindi yung kayong tinubos. Ang tinubos talaga, yung sumusunod na sa utos, yung nanatili sa aral. Hindi yung nagbabackslides kayo. Nababalik kayo sa kasalanan. Para kayong aso't baboy nun, sabi sa banal na kasulatan. Ito yung tinubos. Yung mga, ito yung pagkain kasi para sa sanlibutan eh. Pag di ka kumain ng literal, mamatay ka, sabi sa banal na kasulatan. Pagka hindi ka uminom, mamatay ka din, sabi sa banal na kasulatan. Babasahin ko sa inyo mamaya, pag di kayo kumain at uminom, mamatay kayo, sabi sa banal na kasulatan eh. Kaya yung pagkain na spiritual, para sa lahat yan, hindi yung sabihin nyo, kaming tinubos. Kaya nga yung tinapay eh, para sa lahat eh. Yung saro, para sa lahat, nakikibagi tayo sa isang tinapay eh. O, basahin ko muli sa inyo ha. Dito po sa 1, sa 50, 51. Ito ang tinapay na bubang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay ng buhay na bumubang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking binibigay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. O kita nyo nga yan, yung kaligtasan sa sanlibutan. Tapos sabihin nyo, kayong tinubos, ginamit nyo yung pangalan ng Diyos, tapos kami ang maliligtas, kaming tinubos. Hindi. Ang tinubos yung sumusunod na sa aral. Yung nananatili sa aral. Gaya ng binasa ko sa inyo dito sa 8 at saka sa 15 ng 1. O ito po. Sila yung tinubos. Yung nananatili sa aral. O basahin ko po ulit sa inyo sa 15. 7. Kung kayo magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, o yun o, yung salita, yung aral, ibig sabihin nun, yung mga tinubos, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. O yung tinubos o, yung mga nananatili sa aral, yung doon niya binigay yung kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan na sumusunod sa utos. O ito po, patuloy ko po sa 12. Ito ang aking utos na kayo mag-ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo.
Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. O, dan niya binigay yung buhay sa mga kaibigan niyang sumusunod sa utos. Yun po yung tunay na tinubos. Kay aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. O, yun yung tinubos. Yung nananatili sa aral. Kasi yung kaligtasan para sa lahat po yan. Yung tinapay para sa lahat. Kasi nga, yung pagkain, pag di ka kumain ng literal, sabi sa banal na kasulatan, mamatay ka. Pagka hindi ka kumain, minom din, mamatay ka, sabi ng banal na kasulatan. Ay, yung pagkain, para sa lahat po yun. Hindi po yung, sabi nyo, kami ang tinubos, hindi po yun, mali po yun. Sabi nga rito ng, mali po kasi yun yung, sa video, tayo babahagi lang sa isang tinapay. Yun po yung mga tinubos. Yung mga nananatili na sa aral. Pagka kasi hindi kumain ng tinapay, sabi ng banal na kasulatan, mamamatay yung literal. Gayon din yung spiritual, yung pagkain para sa lahat yan binigay ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo dito sa Henesis. Pag di ka kumain, nung nagkaroon ng kagutom sa Ehipto, kasi pagka hindi sila kumain ng tinapay, mamamatay sila ng pagkain literal Nung nagkaroon ng kagutom sa Ehipto nung kapanahonan ni Jose at saka ni Elias, kailangang kumain sila ng pagkain ng literal, kundi mamamatay sila Ganon din yung spiritual, kailangan kainin natin yon para sa ating lahat yun, hindi para sa kanila lang. Maling aral po yun, yung sinasabi nila, kami lang ang tinubos, mali po yung aral na yun. Ito, basahin ko po sa Henesis 42, 1-2. Nung nagkaroon po ito ng kagutom kailangan nilang kumain kasi pag di ka kumain din ng literal, mamamatay ang tao, sabi rito. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nagtitinginan? At kanyang sinabi, narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo mabuhay at huwag mamatay. O, kita nyo nga, para wag silang mamatay, kailangan bumili sila ng pagkain. Kasi kapag di ka kumain ng literal, mamatay din ang tao nun Kaya lahat ng tao pwedeng maligtas. Yung tinapay ng bubang galing sa langit, para sa lahat yun Kaya mali pong aral yun, sabihin nyo, yung kayong tinubos, mali naman aral nyo, mali ang gamit nyo ng ibanghelyo. Halatang hindi kayo sugo kasi maling-mali yung mga aral nyo O, basahin ko po ulit sa inyo Kasi nagkaroon po ng kagutom sa Ehipto na kailangan nilang bumili ng pagkain para wag silang mamatay nung kapanahunan ni Jose, yung anak ni Jacob. At nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nagtitinginan? At kanyang sinabi, narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. O, kita nyo yung pagkain literal para sa lahat yan. Hindi para lamang sa isang tao o sa isang samahan. Ganun din po yung spiritual para sa lahat po yun. Kasi may nagsasabi, kami ang hindi sila papayag na tayo lang tinubos, sabi nila, tayo lang maliligtas. Mali pong aral yung kayo lang maliligtas. Baka kayo hindi maligtas kasi mali aral nyo, antikristo aral ninyo. Ganun po yun, mali po aral nyo, baguhin nyo po. Lahat po ng iglesia na magbabangon, mga panininim ng Panginoong Diyos yun, ng Panginoong Yesus. Basta hindi kayo laban sa aral niya, kasama na po tayo doon sa tunay na iglesyang nasa langit. Ganun po yun. Ito po sa Oseas naman, pagka hindi ka uminom, mamatay ka rin sa uhaw, sabi ng banal na kasulatan. Ito sa Oseas. Kaya yung pagkain at inumin, para sa lahat yun, yung dugo ng Panginoong Hesus, para sa lahat yun, para tayo mabuhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Hindi yung sabihin nila kami lang ang tinubos, hindi sila papayag na tayo lang ang tinubos. O mali pong aral yun. Ano ka? Ang tinubos, yung nananatili sa aral, hindi yung tinawag ka sa pangalan ng Diyos. Ikaw na yung tinubos. Maling aral po yun. Ito yung, pag hindi naman uminom ng tubig, ang tao mamatay din. Sabi sa banal na kasulatan, ito po. Oh. Baka dito po sa Oseas 2:3 ng Oseas. Baka siya'y aking hubaran at aking ilagay siya na gaya ng araw ng siya'y ipanganak. At gawin ko siyang parang isang ilang at ilagay ko siyang parang isang tuyong lupa at patayin ko siya sa uhaw. O kita nyo nga, pagka yung tubig din, di ka uminom, mamamatay din, sabi ng banal na kasulatan. O basahin ko po uli sa inyo. Baka siya'y aking hubaran at aking iligay siya na gaya ng araw ng siya'y ipanganak at gawin ko siyang parang isang ilang at ilagay ko siyang parang isang tuyong lupa at patayin ko siya sa uhaw. O kita nyo nga, pag hindi kumain at uminom, mamamatay. Gayon din yung binigay na dugo ng Panginoong Yesus. Kasi siya yung pagkain natin, siya rin yung inumin natin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. Kaya yung pagkain at inumin para sa lahat po yan. Hindi yung sabihin nila kami lang ang maliligtas, kami ang tinubos. Ginamit yung pangalan ng Diyos kaya yung tinubos. Mali naman ang aral yung tinubos, yung sumusunod sa aral, yung nanatili, andun yung salita. Yung binhi, ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun po yung nananatili sa puso yung aral. Sa diwa, ginagawa sa puso't isip at diwa yung aral. Yun po yung mga tunay na tinubos. Hindi tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, tinubos ka na, mali pong aral yun. O, yun po Ganun po. Yun po yung mga tunay na sangkap ng katawan ng Panginoong Yesus. Pagka yung sumusunod kayo sa aral, kasama na po tayo doon sa tunay na iglesyang nasa langit. Ganun po yun. Kailangan hindi kayo nagdadagdag bawas sa utos. Yung pagkain ng literal, pag di kayo kumain, mamamatay. Kaya yung pagkain na spiritual, ano po yun, magkakasama na po lahat ng iglesia noon, basta sumusunod sa utos ng Diyos. Kasi nga yung aral natin, isa lang Isa lang ang saro natin, isa lang yung tinapay natin Nakikibahagi tayo sa iisang tinapay, sabi ni Apostol Pablo dito sa Corinto, 10. Ibig sabihin ng tinapay, saro, aral po yun. Kahit ilang generation pa po ang dumating sa atin, babahagi din sila. Kaya nga yung mga hintil, babahagi lang, sabi sa banal na kasulatan mali po yung sasabihin nyo, kayo ang tunay na iglesia, mali. Ang tunay na iglesia, yung nasa Jerusalem. Pero hindi pa yun ang tunay, kalintulad pa lang po yun ang tunay. Ang tunay po talagang iglesia nasa langit. Kaya nga dumadalangin tayo sa langit, hindi naman sa kalupa. Hindi naman ganun. Ito yung tinapay natin para sa nakikibahagi tayo. Dito po sa unang Korinto 10:15 hanggang 17. Ako'y nagsasalita tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Bagamat tayo marami ay isa lamang tinapay, isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisang tinapay. Lahat tayo makikibahagi lang yun Sasangkap lang tayo sa iisang iglesia, babahagi lang tayo. Hindi tayo sabi mo, ikaw ang tinubos. Kayo ang tunay na iglesia, mali po yun. Babahagi lang po tayo mga hintil. Makakabahagi tayo kung sumusunod po tayo sa mga utos. Kasi ang tinapay natin, aral po yun. Kung sino man dumating na generation, anumang
ilang saling lahing generation, yung pa rin yung kakainin na tinapay, yung aral. Babahagi lang po tayo, sangkap na lahat ng katawan ni Kristo, ang lahat na magbabango na iglesia sa buong mundo. Ganun po yun. Dahil isa lang ang ating aral, isa lang ang ating tinapay. Ito po, basahin ko po sa inyo. Bagamat tayo'y marami, ay isa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. O, isa lang tinapay ang kakainin natin eh. Isa lang yung aral natin. Ganun po yun. O, parang ganito po, maraming doktor sa buong mundo. Iba-iba man sila ng university. Na pangalan ng university, iba-iba man ang pangalan ng mga bansa. Pagdating na sila sa Pilipinas, doktor pa rin sila kasi isa lang yung pinag-aralan nila eh. Kahit na ilang generation pa ang dumating, may kumuha ng course na pagka-doktor, doktor pa rin yun. Isa lang yung pinag-aralan nila eh. Ganun din po yung Ebanghelyo. Babahagi lang po tayo sa tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia yung nasa Jerusalem, pero kalintulad lamang po yun ng tunay. Ang tunay na iglesia yung nasa langit po talaga dahil ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Sabi ng banal na kasulatan. Ito yun, oh. Babahagi lang po tayo dun sa tunay na iglesia, sabi sa Efeso. Ito, basahin ko po sa inyo sa Efeso 3:15. 3:6. Ito, 3:6. Sasangkap lang tayo sa dating iglesia, babahagi. Kung sumusunod tayo sa utos, kasangkap na po tayo doon, kabahagi. Dahil ang iglesia, sa langit po yun. Yung aral natin galing sa langit. Eh. Hindi naman yung galing sa kung saan-saan eh. Ito po sa Efeso 3:6. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. O yun o, Ebanghelyo. Kasi Ebanghelyo, aral po yun. Isa lang yung Ebanghelyo natin eh, pinag-aaralan natin. Isa lang yung tinapay natin na pinag-aaralan eh. Isang kaalaman lang tayo, isang diwa. Ganun po yun. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. O yun po, dapat nabumuhay tayo sa Ebanghelyo ni Kristo para sangkap tayo doon sa katawan. Lahat po may kaligtasan pagka kumain po ng tinapay. Dahil ang pagkain spiritual, yan po yung pagkain na hindi napapanis. Yung iglesia po sa Jerusalem, tunay po yun, pero kalintulad lamang po ng tunay yun. Pero pag may lumabas na tunay na iglesia rito sa mundo, na hindi sa Jerusalem, peki po yun. Dahil ang tunay na iglesia, nasa Jerusalem, pero kalintulad lamang po yun ang tunay, sabi ng banal na kasulatan. Kasi ang tunay na iglesia nasa langit, ang ating pagkamamayan nasa langit, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko po sa inyo rito, kasi yung tunay na iglesia sa Jerusalem, kalintulad lamang po yun ang tunay. Hindi po talaga tunay yun. Ang tunay na iglesia nasa langit po. Dahil ang pagkamamay nasa langit. Ito po sa Hebreo 9:24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakalintulad lamang ng tunay. O kita nyo nga, kalintulad lamang ng tunay, sabi rito. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakalintulad lang ng tunay. O di ba ginawa ng kamay yon yung nasa Jerusalem na tunay na iglesia? O pero hindi pa siya tunay talaga. O kalintulad lamang ng tunay. Kasi ang tunay na iglesia yung nasa Jerusalem. Pero kalintulad lamang po yun ng tunay. Sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po muli sa inyo dito sa Hebreo Kapitulo 9, ang kabanatay 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. O yun po yung tunay na iglesia, yung nasa langit. Yung unang iglesia sa Jerusalem na tinatag, kalintulad lamang po yun ng tunay. Sabi sa banal na kasulatan. Kasi ang ating pong pagkamamayan nasa langit. Kaya nga tayo dumadalangin sa Ama sa langit eh.
Ganun po yun. Pagka yung sumusunod po tayo sa kanyang kalooban, sa mga aral, kasama na po ang lahat ng bansa ron, sa lahat ng dako, sabi sa banal na kasulatan. Magkakasama na po tayo sa isang reliyon dahil yung pagkain natin, tinapay natin, aral natin, isa lang. Ito, basahin ko po sa inyo dito na ang pagkamamaya natin nasa langit. Sa Efeso 3, Kapitulo 3, ang kabanatay 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ang pagkamamayan natin nasa langit. Yun po talagang tunay na iglesia ay nasa langit. Babahagi lang po lahat ng mga bansa, ng mga iglesia. Yung mga iglesia nga rito, wala pa akong nakikitang tamang aral, puro mali. Kaya ito, tinuruan ako ng Diyos na magganito para turuan kayo. Maituwid po yung aral ninyo. Basahin po sa inyo muli, ang iglesia kasi tunay nasa langit. Ang pagkamamaya natin nasa langit. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 3, ang kabanatay 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Yun po. Ang tunay na iglesia po nasa langit. Pero lahat po ng iglesia nakakabahagi na po doon kung sumusunod sa kalooban sa aral ng Panginoong Hesukristo. Sa bawat dako na po yun, sa buong mundo. Ganun po yun. Ito po sa Pilipos, sa Sepanya. Sa lahat ng dako, paghahandugan ng Panginoong Diyos ang mag-ama ng mga tao. Kasama na po lahat yung lahat ng dako ron, Sabi ng banal na kasulatan. Basta na sa kalooban ng Diyos, nananatili po sa aral. Magkakasama na po tayo sa reliyon nun. Basta hindi lang po kayo laban sa aral ng Panginoong Yesus. Ito po ang sabi ng Sepanya, Kapitulo 2, ang kabanatay 11. Ang Panginoon ay magiging kakilakilabot sa kanila sapagkat kanyang gugutumin ang lahat ng Diyos sa lupa at sasambahin siya ng mga tao ng bawat isa mula sa kanya-kanyang dako ng lahat ng pulo ng mga bansa. Kita nyo nga, kasama na yung mga pulo ng mga bansa. Sabi rito, lahat ng dako. Dito sa may Sepanya 2, Kapitulo 2, ang kabanatay 11. Basahin po sa inyong muli. Ang Panginoon ay magiging kakilakilabot sa kanila sapagkat kanyang gugutumin ang lahat ng Diyos sa lupa at sasambahin siya ng mga tao ng bawat isa mula sa kanya-kanyang dako ng lahat na pulo ng mga bansa. Lahat ng mga pulo ng mga bansa sasambahin siya. Basta kasama na po yun, basta nananatili po kayo sa aral niya. Kasi ang tinapay natin, isa lang. Ibig sabihin po kasi ng tinapay, aral po yun. Yung saro, lalagyan na ng aral. Isa lang po yung saro natin Aral po yun, yung ebanghelyo ng kaharian. Yun po yun. Ganun po yung magkakasama na po tayong lahat doon pagka hindi kayo laban sa aral ng Panginoong Yesus. Sabi po ng banal na kasulatan. Ito po, pagka hindi po kayo laban sa aral ng Panginoong Yesus, kasama na po kayo doon sa dating iglesia o yung iglesia ng Panginoong Yesus. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa Marcos. Pagka hindi kayo laban sa aral ng Panginoong Yesus, kasama na po yung lahat ng mga iglesia ron. Kasi nga nung kapanahunan ng Panginoong Yesus, nung nagkatawan tao siya sa lupa, marami na siyang dinatnan na reliyon doon, yung reliyon ng mga Hudyo, tapos yung kay Juan Bautista. Nauna kasi si Juan Bautista siya yung pag-aandaan ng isang dako ni Juan
ng daan, sabi sa banal na kasulatan. Basta hindi po kayo laban sa aral ng Panginoong Hesus, magkakasama na po tayo sa iglesia nun. Kasangkap na po tayo ng katawan ng Panginoong Hesus nun. Sabi po sa banal na kasulatan. Kasi nung nandito siya sa sanlibutan, dinatnan niya yung iba, may ibang grupo ron, ginagamit yung kanyang pangalan, pero kasama na yon, sabi ng Panginoong Hesus eh. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Lucas Kapitulo 9, ang kabanata ay 49-50. Yung, kasi ibang grupo to, iba yung grupo ni Juan Bautista, saka grupo ng Panginoong Yesus, at saka yung sa mga Hudyo, saka yung mga sa Diyos-Diyosan pa, yung mga dinatnan niya noon, may mga reliyon na ron, mga sumasamba sa ribulto, yung mga reliyon ng Judaism, kay Juan Bautista at saka sa kanya. Pero pagka hindi laban sa aral ng Panginoong Yesus, magkakasama na po yun sa lahat ng dako, sa lahat ng bansa, sabi po ng Panginoong Yesus. Ito po, sa Lucas 9:49. At sumagot si Juan at sinabi, Guro, may nakita kami nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. At aming pinagbawalan siya sapagkat siya'y hindi sumasama sa atin. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag din yung pagbawalan sila, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. O kita nyo ngayon, pagka hindi ka laban sa Panginoon, sa aral niya, magkakasama na tayo, sumasa inyo na tayo, sumasa kanya na tayo, sa Panginoong Hesus, sa kanyang iglesia. Basta't hindi lang tayo laban sa kanya. O basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Kapitulo 9, ang kabanata ay 49-50 ng Lucas. At sumagot si Juan at sinabi, Guro, may nakita kami nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. At aming pinagbawalan siya sapagkat siya hindi sumasama sa atin. O hindi nila kasama pero spiritually kasama na sila. Tatapos sinabi sa kanila ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan sila, sapagkat ang di laban sa inyo ay sumasa inyo. Sumasa inyo na tayo, sumasa Panginoong Hesus na tayo doon. Lahat ng dako yun, pagka hindi po laban sa aral ng Panginoong Hesus, kasama na po yun sa tunay na church ng Panginoong Hesus. Ganun po yun, para hindi po tayo nagkakagulo at nag-aaway sa reliyon. At itama nyo rin po yung aral ninyo. Yung mali nyo, baguhin nyo na po yung mga mali yung aral. Magkakasama na po yun, sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po dito sa inyo sa ibang talata ng Biblia, sa Marcos, Kapitulo 9, ang kabanata ay 38. At sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya, sapagkat hindi sumusunod sa atin. Tatapos sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay magsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. Kita nyo nga po yun, pag di tayo laban sa pang-aral ng Panginoong Yesus, magkakasama na tayong lahat. Sabi ng Panginoong Yesus, sabi ng Diyos. Basahin ko po ulit sa inyo sa Marcos 9:38 hanggang 40. Kasi may ibang grupo to Di nila kasama to sa physical na pangangaral, pero sa spiritual kasama na 'yon. Ito, basahin ko po ulit Sa Marcos 9:38. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Hindi nila kasama to ng physical. Ibang grupo, hindi nila kasama ng physical. Pero sabi ng Panginoong Yesus, magkakasama na rin yun, sumasa inyo na yun. Datapot sinabi ni Yesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, pagdakay magsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang di laban sa atin ay sumasa atin. Kita nyo nga, magkakasama ng lahat ng mga
iglesia pag hindi tayo laban sa aral ng Panginoong Hesus. Kasi nga yung aral natin isa lang yung tinapay natin o isa lang yung saro. Parang ganito nga po yun kung halimbawa may doktor sa buong mundo na kurso o iba-iba man ang pangalan ng university at bansa, pagdating nila sa Pilipinas, doktor pa rin sila. Ganon din po yung aral natin, isa lang po yung aral natin eh. Kaya kung sumusunod po tayo sa aral ng Panginoong Hesus, magkakasama na po yung lahat ng iglesia nun. God bless po sa inyo. Sana naunawaan nyo. Ang kaligtasan po para sa lahat, yun po yung topic natin. At saka yung pagka hindi po laban sa Panginoong Hesus, kasama na rin po yun sa kanyang church, sa kanyang iglesia. At sasangkap lang din tayo sa tunay na iglesia. Hindi po tayo pwedeng magtayo. Kasi nga yung aral natin, isa lang to, galing to sa Diyos. Isabihin mo kayo nagtayo, yung aral natin sa Diyos, isa lang ating tinapay. God bless po. Sana naunawaan niyo po yung mga aral na salita ng Diyos. God bless po sa pangalan po ng Panginoong Yesus. I love you po sa inyo, sabi po ng Panginoong Yesus. God bless po. Magandang gabi po.